Ako si Corporal Eugene O. Katil, 908265 Infantry Philippine Army. Na-assign sa 11 Scout Ranger Periculoso Company. Ang i-share ko lang sa buhay, SR Class 210. Ang i-share ko sa buhay ko nung time nga na-wounded ako sa Agusan del Sur. Nung time na yan, una, nag-ILD kami. Si Captain Sinoy ang nagdala namin, yung official namin. Nung nag-move na kami, ILD, papunta kami sa target. Lakad hanggang nahit na hindi namin nahit yung target. Alas 3 ng hapon, hanap kami ng harboring. Nung time na yan, nag-harboring kami doon sa taas. Hindi namin alam may kalaban pala doon sa baba, kampo mismo. Kinabukasan mga alas 8 ng umaga, nag-decide si CEO na i-recon. One team lang kami. Nung time na yan, ako pa ang contact man. Yung team leader ko si Master Ballesteros. Nung ni-recon namin, 6 lang kami, iniwan namin yung tail scout namin. Nagdandahan kami, ginapang namin dandahan kasi may mga trackings hanggang nakadikit kami sa kampo. Hanggang dinikit ka namin. Ang lead scout namin noon, si Bunggalos pa yan. Lead scout pa siya. Nung nakapatong na kami sa kampo, yung time na yan, pag sabi ni Bunggalos, Jint, may wire ng landmines. Segundo lang, sumabog. Wala pa isang dipa sa likod ko. Yung mga 1.5 siguro yon, siniksik lang doon sa may ugat ng kahoy. Doon sumabog. Nakita mo wire? Yung wire lang, Master. Nakita ko yung wire. Pero pag sabi sa lead scout, may wire landmines, di nag-alerto kami. Pero segundo lang talaga. Na-switch diretso sa kalaban. Sumabog sa likod ko. Wala pa isang dipa, sumabog. Nung pagsabog, hindi rin ako natumba. Nakipag-away pa ako. Nakaputok-putok pa ako ng tubo. Pakiramdaman ko yung sarili ko. Yung tama ko dito sa likod, sa may ulo banda. Pakiramdaman ko, mainit man yung dugo. Nagtagas. Pakiramdaman ko mga ilang minuto, segundo, di man rin ako nawala sa pan. Sabi ko, mababaw lang to. Nakipag-away pa ako. Ginatubo-tubo ko pa yung kalaban hanggang naiwan yung bandoler, magasin ng AK. Doon naiwan. Sa area ng kuwan yun Sitio Kasapa. Sakop sa Esperanza, Agusan del Sur. Boundary kasi siya ng Bukidnon, saka Agusan din. Doon talaga nakapisto hanggang tumakbo yung kalaban. Umikot yung kalaban doon sa kabila. Hindi nila alam nga nandun pa rin ang isang seksyon sa 11 company pa rin. Doon naman siya winagwagan yung mga kalaban. Lipat naman, tumakbo naman siya doon sa kabila. Winagwagan naman siya ng isang seksyon ng 10 company. Hanggang natapos nag-encounter yun, bumalik kami doon sa first aid nila ko doon. Bumalik kami doon sa inag-arboringan namin. I-first aid ko nila. Natawa pa nga ako nung sabi ni Sarid Kabalinan. Tiningnan niya, malalim ba yung tama ko? Sabi niya, mababaw lang. Yung private naman ang tinanong ko, sabi niya, malalim! Di, parang nakuhan ko ba? Parang gusto lang lagi mo. Oo, pinahimuran lang ako. Pero nung time, Master, 3 days pa talaga ako bago nakuha ng chopper. Nagkirot na talaga yung dito ko. Kasi bumaon talaga yung splinter. Namaga na siya hanggang naibak ko ng 4th Division, Cagayan. Nagnana na siya. Mapirahan pa rin. Mahirap talaga pag ma-wounded sa bundok. Lalo pa yung low ceiling. Hindi ka basta-basta makuha. Walang chopper. Hindi man basta-basta magbaba yan.
Pero nung pagkaputok ng landmines, nag-volume fire din ba yung kalaban? Nag putok-putok lang din master pero hindi volume fire talaga nga kuan kasi naunahan naman sa lead scout namin nutok-putukan niya ang unahan kasi sila man ang nasa harap. Kaya return fire kami diretso. Sabi ni team leader ko ni Master Balesteros, sigaw siya ng assault. Pero hindi kami tumayo. Kiramdaman mo namin kaya baka ang kalaban nakaposisyon. Hanggang inassault talaga namin hanggang pababa. Kaya naiwan ang magasin nila doon. Ay, yung feeling ko pala noon, Master, nung time na yan, nung pagsabog talaga sa landmines, ang isa lang talagang naisipan ko. Isip ko, hindi na siguro kami makita ng asawa ko. Yun ang una kong nabanggit talaga, Master. Kay patal eh, parang gumanon talaga sa akin ba? Sabi ko, kung mamatay ko, hindi talaga kami makita ng asawa ko. Siya ang una kong naisipan. Pero yung feelings talaga nga ma-wounded ka nga nasa bundok, Master, mahirap. Lalo pag hindi ka makuha diretso ng chopper. Lalo sa area bandang Agusan, boundary ng Bukidnon. Low ceiling, puro pugs. Hindi talaga magbaba yung chopper yun. Yan, nung time na yan, 3 days talaga ako bago na ibak. So, natanong mo rin sa sarili mo na bakit ako naman yun? Ako pa naman din. Tinanong ko nga din yung sarili ko, Master. Sa 6 kami nga naglakad, siguro na pattern na siguro nabantayan na siguro sa kalaban nyo na nga pagpasok namin. Ako talagang last man, contact man ko time na yun eh. Saka nag-switch siguro. Segundo lang, sabog diretso. Iba talagang labanan sa Surigao. Parang kayo yung naunahan talaga. Parang gano'n, Master. Parang buhaya na lang. Laban na gano'n. Oo, parang gano'n, Master. Kasi pag angat ginamin kay, pag gano'n eh. Pag angat namin nga 6 kami, nakapasok na. Gano'n na lang. Oo, nakagano'n na siguro, Master. Pag sabi ni Bungalos, wire, segundo lang, sumabog diretso. Parang pinapasok lang talaga kami sa kuan. Malayo pa lang siguro, nakita na kami. Grabe na nga tactical namin noong time na yun. So, ang inisip mo ba na, Oh, parang gano'n lang talaga, Master, nga pinapasok kami sa lungga nila. Para ma-switch lang nila. Pero pan lang yun, hindi talaga yung main body talaga nila, Master, kasi nung sa kabila, pag tapos encounter na clear sa tropa, malaking kampo talaga. Abot sila ng mga 50. Malaking kampo talaga yun. So, first time mo rin yung landmines? First time ko rin yung pagka-wounded ko, Master, pagka-landmines ko. Yun palang feelings ng mga landmines, marang mawala ka sa landas ba? Maisipan mo nga, mahirap. Marawi naman nga kuan ko, Master. I-share ko naman yung pinagdaanan namin sa Marawi nung time na yan, nung nagira. Yung i-share ko lang din, Master, yung pinagdaanan ko doon. Akala ko hindi na rin kami makabalik bang buhay. Kasi ang nagdala sa amin yun, isang section yun, si Lieutenant Morales at ayon. PL pa siya sa amin noon na time. Isang section kami pumasok doon sa bahay, dinikitan talaga hanggang nakapasok kami. Pinipitik-pitikan kami sa kalaban. Yun pala, yung building pala nga pinasok namin, yung sa 3rd floor may kalaban, sa 2nd floor meron. Yung pinakababa, yun ang natusok namin. Tapos sa kabilang kwarto pala, nandun din yung kalaban na kapisto sa kabilang kwarto. Kaya nadikita namin, marinig pa namin yung busis ng kalaban. Sabi pa sa mga muklo, nandito naman yung mga aso. Hindi, ito rin si Sarit Lagunday. Matawa ka nga sa style niya kasi may butas man doon, Master. Tinapunan niya ngayon ng chinilas. Pagtapo niya ng chinilas, ang nag-reply naman sa kalaban, granada! Ay, grabing tago namin doon. Doon din na wounded si
Siya rin Kubalis, yung team leader ko. Team leader ko rin siya noon. Nung time na yan, ako hotel scout ko nga time noon. Sa kabilang kwarto, 3 kami. Assistant ko nga hotel scout, si Wasig. At saka yung team leader ko, 3 kami doon. Yung grills na kasi yung bintana na yon, palabas lang namin yung barrel, palit-palitan lang kami. Paputok kasi ga-replay ang kalaban, master eh. Tapos nung time na yan, nung si Sarin Kubalis na team leader ko, pag ganun niya sa drills, sinabayan siya ng kalaban. Dito ang tama niya, groupings. Tumba siya. Kaya, finish aid namin ni Wasig. 2 kami doon sa kwarto. Ako nag-security, siya nag-first aid. Hanggang naibak namin. Ngayon, hindi na makaya, master, kay ginapitik-pitikan na kami sa kalaban hanggang parang gaikutan kami sa isang building, master ba? Ang ginawa ngayon, kontak, radyo. Pinasok kami padikitan kami ng tangke. 2 tangke yun, palitan. Door-to-door talaga yun, master. Para makuha lang, maka-exit lang kami. Kaya naikutan na kami ng kalaban. Unang haul, natin na doon. Balikan naman. Kaya doon naka-exit kami. Doon ang inisip ko talaga, master. Delikado talaga to. Hindi natin alam kung makabalik pa tayo ng buhay dito. Naikutan kami ng kalaban, master eh. Andun na sila. Yung kalaban, ang pagitan, kwarto lang eh. Marinig ko talaga yung boses, master, nga pitik-pitikan mo, gano'n. Ganun ba sila? Master, marinig mo. Tapunan mo ng granada, mag-reply din. Nung tinirgas namin, nag-ubo-ubo lang sila sa loob. Siguro, nakaganon siguro ng tila siguro ang basa ba. Pero buhay pa rin sila, naka-exit pa rin, master. Naipit sila doon, mga 5 tao siguro doon sa kwarto na yan. Yun talaga ang kuwan ko, ang encounter na yan. Paano ba yun? Bakit mo sila matapang talaga? Matapang talaga, master. Dikit talaga yan sa'yo kung kuwan. Kasi kung hindi sila matapang, nung time na nga naipit sila, kuwan talaga yan sila. Pero gahanap pa rin sila ng paraan, master. Alam mo yung kudkuran ng niyog, yun ang ginawa nilang pambutas ng pader para lang makabutas sila nga maka-exit. Kaya may mga contact man din sila sa kasama nila, radyo. Dikitan mo tong building na to kasi nandito kami naipit, kaya dumikit din yung kalaban hanggang parang naikutan kami, pitik-pitikan kami. Ano bang nagpapalakas sa kanila? Alam mo nila. Parang nung time na yan, marami pa din sila noon, master, nga time na yun. Marami pa sila. Kasi mga ilang buwan pa yun sila nga kuan. Basta marami pa sila, hindi pa sila nabawas-bawasan talaga ng kasama nila nga namatay. Kasagsagan pa talaga. Ano ba yun? Nakagamit sila ng droga? Pero sa tingin ko, master, parang nakagamit din siguro yan. Kasi yung makita ko minsan yung building na makuha namin, may mga, ang tawag yan, yung fuel. Fuel ba yun? Yung ginamitan nila ba ng drugs? Doon talaga iwan lang nila, madaanan man namin. Sip-isip ko, puta, kaya matapang siguro to sila kasi nagamit ng drugs. Kaya magpenetrate talaga sila. Hindi ba ilang araw din yung labanan doon, tapos kayo nagsasaing kayo, sila nagsasaing din ba? Sa tingin ko, master, parang mirinda lang yun sa kanila. Hindi talaga nagsasaing kasi rating din sila eh. Pero sa amin, yung nagsunod sa likod, yun ang nagsasaing, tapos ipadala lang yung pagkain sa amin. Minsan, kung makaplastar kami, doon kami magsasaing sa may na-occupy namin na building. Doon kami magsaing, lalo pag magpahinga kami, gabi. Yun, magluluto kami doon, master. Pero yung mga bahay na mabutan nito, wala na talagang tao din, mas may-ari mo namin. Yung bahay nga maabutan talaga namin, master, wala na. Wala na talagang tao. Tapos yung
parang aparador nila, mga parang hinalungkat natin ng kalaban yun. Parang silang nakauna pa, hinalungkat talaga nila. Kaya pagpasok namin, wala na eh. Bukas na yung pintuan. So, ibig sabihin sila yung unang napasok. Sila ang nakauna, master, kasi diniin namin sila hanggang sa kuwan eh. Parang pag ganun ba, step by step. Ga-atras sila, ga-abante rin kami, building to building. Hanggang na-corner sila. Pero matagal pa natapos yung time na yun. Yung Battle of Marawi na ba yan? Sabi niyo ba talagang bata ko lang ito nakikita itong gira na ito? Yun, master, ang kuan. Akala ko sa yung gira talaga sa Marawi. Akala ko yung sa pelikula lang talaga makikita nga hindi totoo. Pero kung sa actual pala, pero sa akin naman, parang hindi mo ako masyadong kinabahan talaga. Kaya, siyempre, private pa kung time na yan, Tel Scout. Parang gustong-gusto ko rin yung gira na yan. Hindi ko pa maisipan ba. Akala ko sa TV ko lang makikita. Pwede pala sa actual talaga na gira talaga. Yun ang na-experience ko. Anong masasabi mo na naging part ka ng Battle of Marawi? Ang masasabi ko ron, mahirap talaga, master, kung kuan. Mahirap nga kinabahan ka. Ganun ba? Pero inisip mo rin kasi trabaho yun, profesyon natin to. Doble ingat lang talaga nga kung makasurvive tayo, bigyan tayo ng Panginoon. Magpasalamat din ako. Yung last na ngayon, ng time na team leader na ako, master, hindi ko makalimutan na pagkaka-team leader ko, na-encounter yung 219, SR 219. Nung kami ang naka-blocking under kay Lieutenant Kagaitan, nung na-encounter yung estudyante, narinig namin yung putukan. Nag-decide ko diretso, master, na sir, blockingan ko yung creek kasi dyan talaga sila mag-exit. Kaya sabi niya, sige. Kaya dinala ko yung team ko doon, master. Maya-maya, nag-radyo naman si Sir Kagaitan. Sabi niya, Kats, balik ka dito. Hindi ka pala leading. Yung leading ang papuntahin mo dyan. Ikaw dito ka sa kabila. Kaya bumalik na naman kami, master. Kasi yung gusto ko talaga, habulin ko talaga yung kalaban. Kasi mag-exit talaga yon. Blockingan talaga yan. Totoo talaga. Yung kabilang team ang nag-blocking, doon talaga na nabawasan talaga. Na rekabiran pa ng baril. At saka body count yung NPA. Yun ang nakuhaan ko rin na medyo mahirap talaga. Unang kuhaan ko pa lang naka-encounter diretso ba. I-share ko lang, master, yung pinakamahirap talaga yung nadaanan namin sa lalo sana sa operasyon kami. Unang-una talaga, master, yung pag-i-LD talaga. Siyempre, madilim. Gabi yan, madaling araw. Zero visibility talaga, madilim. Hindi mo alam, pader pala yung matusok mo. Saka yung mga malalaking balite. Yun pala, wala nang ibang madadaanan. Doon lang kayo magdaan, dahan-dahan lang maglakad sa may gilid ng balite. Hawak-hawak lang kayo ng ugat. Tapos magsabi pa, Hulk Mura. Siyempre, doon ka lang nakasabit, master. Anong gagawin mo? Tiis ka na lang talaga hanggang magpan. Pero kung short halt man lang, hanggang mag-move na naman, makarecover na naman. Yun lang ang makuhan ko, master, na medyo mahirap talaga. Kaya, tiisin natin. Kaya, yun man ang trabaho talaga natin. Hindi mo man sumukang nahihirapan ka na pag-enter. Ito ba talaga yung sundalo o nahihirapan ka na sobrang bigat ang dala mo? Yung masabi ko yan sa ganyan, master.
Inisip ko man talaga nga mahirap talaga ng buhay sundalo. Lalo yung nasa operasyon talaga tayo kasi mabibigat yung pack natin. Pero malumural man at saka hindi ako malumural. Tiniis ko pa rin, master, kasi trabaho yan eh. Pero hanggang ma-adapt mo na nga, kaya. Kaya man pala. Ito, ano yung pinakamasayang araw? Ah, ang pinaka masayang araw ko lalo na sa bundok kami, master. Yung naglalakad kami na kagaya doon sa Surigao talaga. Naglalakad kami, makahanap kami ng medyo tuktok talaga, maka-halt or doon kami magkakain. Tapos magtingin kami ng cellphone, may signal pala. Kaya ma-text namin yung asawa namin, yung magulang namin, o kumusta na kayo dyan, ganun. Kaya yun ang medyo mahimural ka, master. Masaya na ako yan, basta may signal lang, makakontak lang ako sa asawa at sa mga magulang. Naman. So, yung pinakamalungkot na araw mo nung nasa field, malungkot na, iba yung mahirap. Yung malungkot, yung may nabalitaan ka, mga ganito, paano mo yung pinanood. Depende na kung ano yung na-express mo rin. Yung malungkot ko na araw, master, kung doon kami sa operasyon, yung time na talaga yan, siguro mga D+4, nagkaroon kami ng signal na pag-open ko ng cellphone, may signal man, nababasa ko yung message na nasa hospital siya. Kaya medyo ako nalungkot na, siyempre asawa natin yan, nasa hospital. Hindi natin alam kung ano ang sitwasyon niya. Kasi hindi mo rin siya makausap ng maayos talaga kasi nasa bundok ka pa. Kontrolado pa yung boses mo. Kaya na lulumural talaga doon akong time noon, master. Pero hindi ko rin pinabayaan yung kuan ko nga. Hindi talaga ako magpadala talaga nga kasi nasa operasyon. Yun lang, master, ang nakakuan. Parang ang hirap din kasi, no? Kasi wala kayong magagawa. Oo nga, master. May advice ka lang. Advice lang talaga ang mga kuan. Sa training naman, ano yung experience mo? Sa training, master, nung pag-ranger ko, yung nahuli din ako ng sigarilyo ba? First time ko talaga nahuli ng sigarilyo. Pinasok nila ako ng drum. Hindi ko pa makalimutan yun. Si Staff Sergeant Lopez yun, yung petensyo namin. Pinasok niya ako sa drum, tapos tinakpan ng punso. Di makaya yung usok. Pinasindihan yung 10 kaha doon sa loob ng drum. Pero tiniis ko pa rin kasi kasalanan ko eh. Part of training yan. Pero nahirapan talaga akong maghinga doon, master. Time na yan eh. Ikuan ko lang din yung mga ganyan, master, na lalo pag nahirapan ako sa bundok. Pinahimural din ako minsan sa mga ka-teammates mo. Kung i-share mo nga ganito, may problema ko, ganyan. Sabihin nila, kaya yan, sarit, masolve din yan. Isipin natin, kunting problema lang yan. Pagbaba yan, maayos yan. Parang ganon, master ba? Hindi naman ako magpadala talaga sa ganyan, lalo pag nasa operasyon talaga. Kaya man i-balance ko pag masolve din yan. Ang i-challenge ko lang sa mga kabataan ngayon na time, master, lalo na yung mga bagong tubo natin. Sana hindi naman sila mag-aral lang sila. Mag-aral. Huwag lang talaga yung magbugoy-bugoy talaga nga magbisyo ng mga pinagpabawal. Kasi ang isipin nila, hindi palagi yung magulang nila nandyan. Isipin din nila yung pag-aral nila at saka hanggang makakaroon sila ng karir nila, makapagtrabaho, may sarili silang sahod.
Kasi sa ngayon, mga bata pa, hindi nila maramdaman talaga. Kasi nandyan pa yung mama nila. Yun ang isisir ko. Magsikap sila mag-aral hanggang makatrabaho sila. Yun ang maikuan ko sa mga kabataan ngayon. Sa mga mga sundalo ng kabataan, ano yung advice mo sa kanila? Yung mga advice ko ngayon sa mga bagong pasok talaga, Master. Yung plano ka lang magpasok. Yung bagong pasok na mga sundalo. I-challenge ko lang sila, Master, nga sana hindi sila malulumural lalo yung mag-apply. Lalo sa dinaanan ko noon, Master. 5 years ko bago nakapasok ng sundalo. May share ko yun, Master, nung time na yun, nung sa 2009. 2009, pumunta ako doon sa Bulacan. April yun. Pagdating ko doon, patikot na yun yung class na yun, yung CS. Hanggang natambay naman ako doon, Master. Isang taon na naman, magkakuta naman siya, apply naman ako ulit. Malaglag na naman ako, Master, maislas na naman ko. Kaya antay na naman ako ng sunod na taon. Habang nag-aantay ako doon, nagtatrabaho muna sa labas para magkapira din. Tapos nung nag-applyan, balik na naman ako. Hanggang nakapasok, 2013 talaga akong pasok. 5 years talaga bago nakapasok, Sir. Yun ang experience ko talaga nga mahirap talaga Kaya yung masabi ko ngayon sa mga kabataan din, sikapan lang nila. Lalo mga bata pa yan sila, palakas talaga, palakas para papasa talaga ng mga require sa pag-apply. Baka magaya nila sa akin nga 5 years talaga bago nakapasok, Sir. Matingin talaga sa punto na ayaw mo na rin. Pero hindi rin ako nalumural, Master. Sabi ko, kaya ko to. Makapasok rin ako balang araw. Yun, nakapasok talaga, Master.